Breaking news mga ka-Duterte sulid. Naku po, hindi nito magandang balita mga idol at hindi natin to inaasahan makikita natin si Senator Jinggoy Estrada sa ganitong pagkakataon. Suot-suot na niya ang dilaw na t-shirt na nakatatak dyan BJMP, itong Bureau of Jail Management Penology. Yon ay under-detain na siya dyan dito sa Sandigan Bayan. Pero hindi ibig sabihin siya ay convicted na. Ito ay parang legal. Officially na siya ay legal na inaayos habang nililitis itong kaso niya. Okay? Habang nililitis to, habang inaayos yung kaso niya, samantala, sa kabilang partido, itong mga minority dyan sa Senado, nanggagalaiti na sila kasi gusto nilang magtrabaho ng maayos, mga idol. 'Di ba? Ngayong araw ay hindi sumipot pa rin itong mga majority block. Nako po, nanggagalaiti na itong mga minority kasi gusto nilang magtrabaho ng maayos at feeling nila nakakahiya daw sa taong bayan. Alam kasi natin to, itong taga-majority block, nakikisimpatya sila sa nangyari kay Jinggoy Estrada ngayon. Alam na, kita nyo naman, nakasuot na siya ng BGMP dyan, di ba mga idol? Kinasuhan na talaga siya. Pero hindi pa ibig sabihin, ay totally convicted na siya mga idol. Ito ay allegation pa lang, magkakaroon pa lang ng proseso. Alam naman natin na si Jinggoy naglabas ng pahayag siya kahapon na gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Ayaw niyang gamitin ang Senado at ayaw niyang magpa-custody dyan sa Senado. At gusto din niya i-hold ang kanyang sahod para makita siguro gusto niyang linisin na ang hangarin niya ay malinis. Kaso itong araw na to hindi nga sumipot itong majority block. Nag-antay ang taga-minority. Ngayon, hindi nakatiis. Siyempre nagkaroon sila ng kunting usapan. Nagbigay sila ng salaysay ngayong araw na to mga ka-Duterte. Panoorin natin tong sinabi ni Erwin kasi si Erwin Tulfo ang tagapagsalita nila dyan ngayon mga idol. Tara, panoorin natin to bago tayo mag-react. Abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. Wait lang mga idol. Ngayon, naramdaman nila kung paano hindi sumipot ang ganitong plenary. Yung nakaraan, nag-walk out sila. Sila pa itong may ganang magreklamo, 'di ba? Sila pa itong maraming sinabi. Ngayon nagkaroon ng problema itong that time kasi hindi pa na-aresto, wala pang kaso si Jinggoy noon, mga idol. Nung araw na 'yon. Kaya nga si Marcoleta gusto niya i-propose itong motion na anong tawag ito, virtual voting, itong online voting sa mga senador. Kahit wala sila doon, kahit nakakulong ka, kahit malayo ka, pwede kang bumoto. Kasi ang labanan dyan sa loob ng Senado, lalong-lalo na pati itong usapang impeachment kay Inday Sara, ay numero. Butuhan yan mga idol. At gusto nilang magpalit ng kumbaga magkukudita ba? Gusto nilang magpalit ng liderato. Lalong-lalo na yung tatayo dyan kung sino yung Senate President. Kasi itong taga-minority, gusto nila si Gatchalian ang iupo dyan. Diba? Ganito ang mangyayari ngayon. Kasi ngayon, si Jinggoy nakadetain na si BGMP. Ngayon, paano at anong mangyayari sa susunod kung si Joel Villanueva, pati si Marcoleta, si Robin Padilla, pati si Bato? Anong mangyayari ngayon sa majority pag ganun? Wala na. Kasi yung labanan dyan ay numero. Ngayon kasi itong taga-minority, wala namang mga kaso. Wala silang mga kaso eh. Pero ang tatahimik niyan pagdating sa corruption. 'Di ba? Nakita naman natin yung hearing ng Blue Ribbon Committee, parang ayaw pa nga nila magsalita eh. Parang kontra pa nga sila.
Samantalang ito taga-majority block, sila tong porsigidong imbestiga. Di ba? Ang daming mga pangalan doon na binanggit pero wala namang nakulong. Pero pag mga kaalyado nila, action, walang action. Pag itong taga-majority, ang bilis ng action, mga idol. Ngayon, nagreklamo sila kasi gusto nila na magtrabaho. Kasi responsibilidad daw natin bilang senador. Kaso, anong ginawa nila kay Jinggoy? Di ba? Ngayon, nakadetain na si Jinggoy ngayon sa BJMP. Under na sila doon. Detain na siya doon. Ganito yung mga antayin natin tong mga susunod mga araw. Kung ano talaga yung Kasi hindi nga sumipot sa Senado. 2 araw na. Kahapon at saka ngayon. Kahapon kasi nagkainitan dyan sa loob ng Senado. Kasi gusto nila, huli na agad. Sabi ni Cayetano, wag dito. Doon sa labas pwede. Wag ganun. Kasi respeto naman sa ating Senado, sa konstitusyon. Ngayon na nga, sumurrender ito si Senator Jinggoy. Isipin mo, balita pa nga sa Malacanang, hindi daw yun surrender. Yan ay naaresto. Kasi daw, kung surrender ka, dapat pumunta ka doon sa CIDG mismo, sa opisina. Aresto daw tawag dyan. Grabe ka. Kayo nga, nagkamali nga kayo ng ulat ng balita. Si Saldico na-aresto na. Wala namang na-aresto doon. Naman, lahat excited tuloy. Pero wala naman talaga eh. Wala kang Saldico nung nakita doon sa binanggit nila. Grabe, no? Ito na yung sinasabi, mga idol. Pagdating sa kanilang kaalyado, relax. Walang nangyayari. Pero pag hindi kaalyado, ang bilis ng aksyon. Di ba? Tuloy natin to. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution. Wait lang, disrespect. Sino ba yung unang-unang nag-disrespect? Di ba kayo? Nag-motion lang si Marcoleta. Kasi kinutuban talaga sila na lahat yan sila magkakaroon ng kaso. Alam nga niya mismo, di ba, ni Erwin, bakit gusto niyong i-propose itong motion na online voting? Siya pa nga halos na sisigaw na nga siya dun kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta at itong mga kasamahan niya, alam na alam nilang mangyayari. Kasi dyan, parang bangka yan. Kailangan mong sumabay sa bangka. Kasi itong administrasyon ngayon, naku po, ay pag hindi ka, ay talagang aasahan mo, hanapan ka ng maipupukol. Gaya ka Jinggoy ngayon. Sunod-sunod yan sila ngayon dyan. Lahat silang taga-majority block. Wala pa si Bato. Yung ICC, wala nga jurisdiction. Tapos, naghahanap dito, NBI at saka itong CIDG. Wala silang kapangyarihan. Hindi sila pwedeng magdikta sa atin. Kasi Pilipino tayo. Ano ba yan? Ngayon, pag-usapan natin itong nangyayari itong hindi pagsipot ng taga-majority. Ngayon, ramdam nila. Yung nung nakarang araw, wala naman silang naririnig pagdating sa mga taga-majority. Nag-walk out sila lahat. Masaya pa sila. Sila pa itong parang feeling na biktima. Isipin mo, sasabihin niya, disrespect. Ngayon, naramdaman pala nila kung paano ma-disrespect. Di ba? Mabilis lang itong magsalita, itong Tulfo Brothers. Pero pagdating sa corruption, tahimik naman to. Ngayon lang to ulit nagsisigaw. Bagay lang sila doon sa sa YouTube nila. Itong usapin kasi mga idol, ito ay patungkol sa 2028 election. Kung sino talaga ang uupo bilang presidente. Sabi ko nga sa inyo, marami ring galit sa Duterte. Pero, ang galit lang sa mga Duterte, itong mga oligarko, yung mga iba dyan, ay bayad. Alam naman natin yan, posibleng di yan sila bayad. Huwag na nating, kung wala lang talaga tong social media, hagbay rato na sirang-sira ang mga Duterte. Kaya kasi laruin nila yung balita Ngayon kasi, nauuna yung pagbablog ng ibang tao, kahit sino, pwedeng mag-video Hindi pa nababalita, naka-video na lahat, na-i-upload na sa social media, kumakalat na. Ganun ang nangyayari ngayon. Kaya itong mga ulat ng balita,
Hindi na nila ma-twist-twist yung mga pangyayari. At kasi meron ng iba eh. Mabubulgar sila eh. 'Di ba? Ganito rin nangyayari ito. Ito talaga, obviously, nahalata na natin, ganito ang nangyayari ngayon. Kita mo yung mga tao na to, sus, naku po. Ang galing pag ano eh. and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function Sipin mo, yan oh, nagsalita na sila. Kailangan mag-resign na lang si SP Alan Cayetano. Should resign. Kasi siyempre, siguro, bilang leader dyan, kailangan niyang magpakita itong nangyayari. Antayin natin itong balik nila. Kasi itong sinasabi nila na should resign at disrespect, nung panahon na sila nag-walk out, yun pa lang, disrespect na yun. Disrespect. Isipin mo, naghikayat silang, alis na tayo, alis na. Di ba nakikita naman natin sa video to? Nagkalat pa nga, alis na tayo. Yun talaga. Ito kasi ngayon, ang usapin nito ay na-involve si Senator Jinggoy. Siyempre, mas nasaktan sila. Hindi lang bilang senador. Obviously, ay parang napolitika sila. Kasi alam naman natin to ay botohan yan sa impeachment. Ganon ang nangyari dyan. Kailangan nilang simpatya. Di ba? Kailangan nila ng karamay. Kailangan ipakita sa taong bayan na hindi to tama. Parang ganun lang yun. Ganun lang. Yung pag-book out nila, pinaramdam kaya sa atin na parang sila ay biktima. Di ba? Nung nag-walk out sila, parang akala mo, dami pa nilang sinabi. Bakit gusto nilang ganito? Motion pa sila. Bakit kinutuban ba silang kakasuhan sila? Di ba? Ganun pa nga sabi nila eh. Itong taga-minority. Pero wala silang narinig dito sa taga-majority. Ang gusto lang nila i-propose itong motion na online voting sa mga senador. Kasi alam nila mismo, makakasuhan sila. Eh, siyempre may mga intelligence din yan sila sa loob. Oh, ito na yung nangyayari ngayon. as the leader of the Senate anymore. Thank you. Oh, hanggang doon lang mga idol. Kasi ito, kakapasok lang to na balita. Kakapasok lang talaga to. Kaya buti na lang may SMNI. Sa SMNI tayo manunood. Totoo, walang pinapanigan. Andito lahat ng balita, walang daya. Dito kayo manood sa SMNI. 100% mga idol. Wala nang iba. Kung wala SMNI, wala. Lulutuin na naman to. Kaya nga si Pastor Apollo Kibuloy, kinuha nila kasi malapit sa Duterte. Alam naman natin to, tayong mga solid Duterte ay totoong serbisyo lang. Yung totoo. 'Di ba? Kasi alam natin to, ang kalaban ng mga Duterte ay mga oligarko. Aside dyan sa mga drug lord, aside dito sa mga pasaway talaga. Itong nangyayaring korupsyon. Grabe. Duterte lang ang may lakas. Mga idol. Hindi pa dumating ang mga Duterte, walang nangyayari ngayon ganito. Nagkakaroon sila, nagkakagulo sila. Di ba? Walang nangyari. Pero nagtitiis tayo sa kahirapan at walang asenso ang bayan. Ganun lang, stable lang yung bayan natin. Dumating ang Duterte, nakaramdam tayo ng ginhawa, safety at meron palang mga ligasiya. Pwede pala tayong umasenso kahit dahan-dahan. Hindi man perpekto, at least paunti-unti. Nararamdaman natin na, pwede pala tayo magtayo ng subway pala. Pwede pala magtayo ng train hanggang Mindanao. Luzon to Mindanao, Visayas. Pwede pala. Diba? Sa panahon noon nila, itong liberal, naku po, wala tayong maririnig na ganyan. Kasi kontrolado ng mga oligarko. Okay? Kaya ito lang yung update natin mga Kaduterte Sulid. Mag-ingat tayo. Laban lang, Senator Jinggoy. Ako, hawak na siya nakadetain na talaga siya. Ayos lang yun. At least lilinisin niya yung pangalan niya. At meron niyan siyang ebidensya. Abangan natin, di ba? Sabi niya. Abangan natin. Kaya abangan talaga natin at magbubulgar din yun kasi inalok siya maraming beses. Meron talaga yan. Lahat yan sila dyan kung saan kang partido. Dito tayo sa Duterte, tama na yung mga laban, bayan, laban tayong mga Pilipino. Laban, Inday Sara. Duterte, Sulid. Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Thank you sa inyo lahat. See you and goodbye.